Ang Bhutan, maliit na kaharian sa Himalaya, ay bansang puno ng saya at ngiti. Alam mo bang sa Bhutan ang pinakamataas na bundok na hindi pa inaakyat? Ito ang Gangkhar Puensem, 7,500 metro. Ito ang ika-40 pinakamataas na tuktok ng planeta. Hindi dahil mahina ang mga umaakyat. Mula 1994, ipinagbawal ang pag-akyat lampas 6,000 metro. Sagrado ang mga tuktok para sa lokal. Tahanan ito ng espiritu, protektado ng batas. Isang kabalintunaan, sa tabi ng Everest, na inakyat ng daang beses, may bundok multo. Umaakit ito ng mga profesional pero hindi nagagalaw. Parang final boss sa laro na di maabot. Ang Bhutan ang tanging bansa sa mundo na may negatibong carbon footprint. Totoo ito, mas maraming CO2 ang sinisipsip ng kaharian kaysa ibinubuga. Humigit kumulang 70% ng lupain ay gubat. Ayon sa konstitusyon, 60% ang minimum na dapat manatili. Halos lahat ng kuryente galing sa ilog. Ang hydropower ay malinis na enerhiya, ibinebenta pa sa kapitbahay. Sinasadyang nililimitahan ang nakakaduming industriya. Binibigyang halaga ang kalikasan at responsableng turismo. Kahanga-hanga ang resulta, isang hamak na bansang bundok, kasing laki ng Moscow region, daang beses na mas berde. Ito'y higanteng panlinis ng hangin para sa planeta. Dahil dito, iginagalang ang Bhutan ng mga environmentalists sa buong mundo. Sa mga nayon ng Bhutan, agad makikita ang malalaking phallus sa pader ng bahay. Iginagalang itong anteng-anteng, hindi graffiti, laban sa masamang espiritu at malas. Mula ito kay Drukpa Kunley, monghe ng ika-15 siglo na tinawag na banal na baliw. Nagturo siyang labanan ng takot sa tawa. Pagpinta at pagukit ng phallus ang ipinayo niya para proteksyon. Kumukupas man sa lungsod, pambansang yaman ito sa probinsya. Hindi ito bastos para sa Bhutanese, kundi simbolo ng proteksyon ng pamilya. Kailangan masanay ang mga turista dito. Makikita ito halos saan man. Sa silangang Bhutan, matagal nang may kakaibang tradisyon, ang Bamina. Simple lang ang diwa, gabi, palihim pumapasok ang lalaki sa bintana ng dalaga para manligaw. Kung mahuli siya sa kama ng dalaga kinabukasan, itinuturing itong di-opisyal na engagement at pinag-uusapan na ng pamilya ang kasal. Nagsimula ang kaugaliang ito sa mga lugar na mahigpit ang moralidad at malayo ang mga nayon. Gayunman, may karapatan ng babae tumanggi. Kung gumawa siya ng ingay, kahihiyan at pagtakas ang naghihintay sa bisita. Ngayon, halos wala na ang tradisyon. Binabatikos ito sa posibleng pang-aabuso at makabago na ang kabataan. Pero ang katotohanan dati nagsisimula ang pag-ibig sa Bhutan sa sikretong pagdalaw sa bintana, parang lumang kwento. Sa kabundukan ng Bhutan, may kakaibang kasal. Iilang magkakapatid na lalaki, iisa ang asawa. Bagaman kakaiba, may malinaw itong loika. Di nito hinahati ang lupa't ari-arian. Lahat, epektibo kung magtrabaho. Isa sa yaks, isa sa bahay, at isa sa kalakal. Ang panganay ang puno, pero pantay ang karapatan ng lahat. Ang mga anak, para sa kanila. Ito'y galing sa lupit ng Himalayas, kung saan bawat lupa at kamay ay mahalaga. Kakaunti na ang ganitong kasal. Nagbabago ang lahat, kalsada, eskwela, ekonomiya. Mas gusto ng kabataan ang tradisyonal na asawa. Para sa labas, nananatili itong misteryo, isang kakaibang buhay sa kabundukan. Walang apelyido ang mga taga-Bhutan. Ang lama ang nagbibigay ng pangalan ilang linggo pagkapanganak, ito'y gagamitin habang buhay. Walang apelyido ang kinukuha ng babae sa asawa o namamana ng mga anak. Sapagkat wala silang ganito, sa halip, may 2 personal na pangalan sila na inuulit ng libo-libo sa buong bansa. Pambihira ang pamilya ng hari, may sarili silang angkang apelyido. Sa karaniwang Bhutanese, sapat na ang pangalan at nayon. Mahirap ito sa dayuhan, sa isang klase, 5 sharing at 3 dorji, na magkakaiba ang bawat isa. Sa loob ng komunidad, mas kaunti ang pagkalito. Kilala nila ang isa't isa sa ugnayan ng pamilya at tirahan. Lubos ang paggalang ng Bhutan sa mga alamat. Isang parke ang inilaan para sa posibleng tirahan ng Yeti. Ito ang Sakteng Wildlife Sanctuary sa silangang Bhutan. Ginawa ito para protektahan ang mga bihirang gubat at pastulan. Hayagan itong binabanggit ang pangangalaga sa tirahan ng Yeti na tinatawag nilang Migoy. Kahit may pag-aalinlangan ng mga siyentipiko, bahagi ng buhay ng mga taga-bundok ang mga espiritu at mahiwagang nilalang. Mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan, may Yeti man o wala. Naging atraksyon sa turista ang Bhutan.
Napanatili rin nila ang mga bihirang hayop at halaman. Kahit di pa lumitaw ang Yeti sa tao, ang santuaryo ay pambihira sa mundo. Wala nang ibang lugar na opisyal na nagpoprotekta ng mitolohikong nilalang. Ang Taken, pambansang hayop ng Bhutan, ay parang kakaibang eksperimento. Ulo ng kambing, katawan ng baka, malaki, may maikling sungay. Ayon sa alamat, si Drakpa Kunley, ang banal na baliw, ay humiling ng kambing at baka para sa tanghalian. Matapos kainin, idinikit niya ang ulo ng kambing sa balangkas ng baka. Bumigkas ng mantra, nabuhay ang nilalang at tumakbo sa parang. Para sa mga biologo, bihirang hayop bundok ang Taken. Mahusay itong umangkop sa lamig at matatarik na dalasdis. Ngunit sa mga taga-Bhutan, sagrado ito. Naninirahan sa mga protektadong lugar, may santuaryo malapit sa tempo. Dumadalaw ang mga turista upang makita ang halimaw ni Frankenstein na ito. Buong sigla itong nabubuhay sa Himalayas. Bihira ang pambansang simbolo na hindi agila o baras. Ito ay isang mabait na mataba, may nag-iisip na mukha. Ang Zaichu, pangunahing pista ng Bhutan, nagtitipon ng libu-libo sa mga monasteryo. Mga monghe at residente, nakamaskara ng mga Diyos at demonyo, sumasayaw sa tulog ng tambuli at tambol. Inilalahad nila ang sinaunang kwento ng kabutihan laban sa kasamaan. Para sa manunood, ito'y dulaan sa labas, sa naniniwala, basbas sa buong taon. Ang pagtatanghal ay para sa lahat. Bata'y naghihintay ng maskara ng hayop. Matatanday na uunawaan ang aral ng parabula. Nakatatanday nakikita ang dasal sa galaw. Sa pagtatapos, inilalad ang dambuhalang banal na tela, kasinlaki ng gusali. Tahimik ang buong liwasan. Dito mararamdaman ng bisita, relihiyon sa Bhutan ay hindi lumang gamit o formalidad. Ito'y buhay na bahagi ng pang-araw-araw. Nakikita at naririnig ng sariling mata at tainga. Ang Bhutan ay bansang liko-liko. Oras ang sukatan ng distansya, hindi kilometro. Pangunahing kalsada ay liko-liko sa bangin. 50 kilometro ay kalahating araw ang biyahe. Nakakamangha ang tanawin. Kabisado ng driver ang pagguho ng bato pag-ulan o tawiran ng yak. Hamon ang paggawa ng kalsada. Kagamitan nakasabit sa bangin. Mano-manong pinapatibay ng trabahador ang bato. Kaya pahalagahan ang domestic flights at pasensya. Bawat biyahe ay munting pakikipagsapalaran, tsaa sa tabing daan, hamog sa bundok, watawat ng panalangin sa hangin. Bigla ang katahimikan, walang busina. Ito ang ilang katotohanan sa Bhutan. Kung may natutunan, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod. Paalam!